Movie Recap Tagalog here. Nagsisimula ang serye sa isang silid-aralan sa Jonggok High School. Tahimik na nag-aaral si Shoyon, ang class monitor. Sa likod niya, pinapanood siya ni Sowoo at mumiti. Hindi niya maintindihan ang kakaibang ngiti nito at lumayo ito. Pagkatapos ng klase, sinusubukan ni Shoyon na mag-relax, ngunit biglang nagkagulo. Nagmamadali siyang pumunta sa lab at nakita si Sowoo na nakikipag-away sa isang senior student na nagngangalang Wooyok, na kilala sa pambubuli. Sinusubukan ni Sowoo na ipagtanggol ang sarili, ngunit patuloy siyang binubugbog ni Wooyok. Halos sakalin niya si Sowoo. Sa sandaling iyon, dumating ang mga guro at pinigilan ang away. Kahit sa sandaling iyon, patuloy na tinitingnan ni Sowoo si Shoyon. Kalaunan, nakilala ni Sowoo si Mr. Han, ang pinuno ng legal team ng paaralan. Binalaan siya ni Mr. Han na ang ama ni Wooyok ay isang makapangyarihang tao sa Anti-Violence Committee ng paaralan. Kung magiging publiko ang insidente, haharap si Sowoo sa matinding parusa. Iminungkahi niya na tanggapin ni Sowoo ang naunang alok na lumipat ng paaralan ng tahimik. Nangako silang hahawakan ang lahat, ngunit kung mananatili lang siyang tahimik. Tumanggi si Sowoo. Sinabi niya na maaaring mailibing ang insidente, ngunit mananatili ito sa kanya magpakailanman. Kinabukasan, isang guro ang pumasok sa silid-aralan at nagtanong kung may nakasaksi sa away. Walang nagsalita. Lahat ay takot sa kapangyarihan ni Wooyok. Direkta namang tinanong ng guro si Shoyon sa staff room. Itinanggi niyang may nakita. Narinig ito ni Sowoo at nalungkot. Sinabi niya na katulad lang siya ng iba at lumayo. Sa pulong, hindi sumipot si Sowoo. Pumasok siya sa klase, kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas ng paaralan. Pinanood siya ng ibang estudyante mula sa kanilang mga bintana habang itinaas niya ang kanyang gitnang daliri at umalis. Nakita rin ito ng Anti-Violence Committee. Kinabukasan, nababalutan ng nyebe ang paaralan. Maagang dumating si Junyang, isa sa mga kaklase ni Shoyon. Nakita niya ang isang tao malapit sa mga palumpong nang mapansin niya ang isang kamay na nakausli mula sa nyebe. Nagsimula siyang maghukay at natagpuan ang katawan ni Sowoo. Dumating si Shoyon at pareho silang nagulat. Kumalat ang takot. Dumating ang pulis at ambulansya. Isang detektive ang nag-inspeksyon sa pinangyarihan. Nagsimulang tumawag ang mga magulang. Agad na sinibak ng prinsipal ang isang gwardiya sa lugar dahil sa pag-iwan ng bukas na pinto sa bubong na nagpahintulot kay Sowoo na umakyat. Nagmakaawa ang gwardiya, ngunit agad siyang sinibak. Dumating din ang chairman. Isang guro ang nagbigay impormasyon sa kanya na hindi pumapasok sa paaralan si Sowoo at nagpakita ng mga senyales ng depresyon. Nagpasya ang pulis na ituring ang kaso bilang isang hindi maiisip na gawa. Pinili ng paaralan na huwag makialam at nagplano ng isang parent-teacher meeting upang ipaliwanag ang lahat. Dumating si Detective O na nangunguna sa kaso kasama ang kanyang partner na si Sangjong na ama rin ni Shoyon. Tinanong nila si Shoyon at Junyang dahil sila ang unang nakahanap ng katawan ni Sowoo. Tinanong ni Detective O kung may kakaibang nangyari kay Sowoo. Nang marinig ito, naging tensyonado si Shoyon. Napansin ito ng mga detective at itinigil ang kanilang pagtatanong. Nanatiling tahimik at malungkot si Junyang. Nang pumasok siya sa silid-aralan, sinabi sa kanya ng kanyang guro na gumawa ng hindi maiisip na gawa si Sowoo. Nalungkot si Shoyon. Kalaunan sa bahay, nagpalipas siya ng oras kasama ang kanyang pamilya. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang ina ng pagkain. Sa kanyang silid, sinunog ni Shoyon ang kanyang testimonya na inihanda niya para sa Anti-Violence Committee. Naniniwala siya na nagpakamatay si Sowoo dahil sa kanya at nakaramdam ng pagkakasala dahil hindi niya ito napigilan. Nagsimulang kumalat ang mga chismis sa Sentinel Group ng paaralan. Sinasabi ng ilang estudyante na hindi namatay si Sowoo sa pamamagitan ng hindi maiisip na gawa dahil maaaring may nagtulak sa kanya. Tinawag ni Detective O si Sowoo para tanungin matapos basahin ang mga komento na ipinost ng mga estudyante sa grupo. Hindi siya umamin ngunit iginiit na hindi niya pinatay si Sowoo. Pagkatapos, dumating ang kanyang ama sa istasyon at pinagalitan si Detective O dahil nilapitan niya ang kanyang anak ng walang anumang waran. Kinabukasan, isinara ang investigasyon at nagpatuloy ang mga klase. Nang bumalik si Wooyok sa paaralan, tinitigan siya ng mga estudyante, bumubulong na pinatay niya si Sowoo. Pinagalitan ng isang guro ang grupo ni Shoyon dahil sa pagkakalat ng mga chismis. Umuwi si Junyang na may gamot para sa kanyang ina. Nagpasya silang kumain sa isang bagong bukas na restaurant. Doon, galit siyang pinagalitan, inakusahan siya ng pagtatago ng mga bagay tungkol sa pagkamatay ni Sowoo. Mukhang tensyonado ang kanilang relasyon, nagkasakit siya dahil sa stress at isinugod siya ng ama ni Junyang sa ospital. Umiiyak si Junyang sa labas. Sa kabilang silid, naririnig ni Shoyon ang lahat at lalo siyang nalulungkot. Nagsagawa ang paaralan ng ritual ng pagluluksa para kay Sowoo. Tahimik na nakaupo ang lahat. Naluluha si Shoyon. Umalis si Junyang sa kalagitnaan. Dumating ang isang banda upang magbigay ng huling pagpupugay. Kabilang sa kanila si Jihon, ang matalik na kaibigan ni Sowoo, bagaman walang nakakaalam ng kanilang ugnayan. Nag-text si Shoyon kay Junyang, ngunit hindi siya sumagot. Naaalala niya ang sinabi nitong namamatay ang mga tao kapag pagod na sila sa buhay. Sinuri niya ang isang silid-aralan, ngunit wala siya doon. Bigla, nag-post siya ng larawan ng isang rooftop. Napagtanto ni Shoyon kung nasaan siya at tumakbo. Samantala, nakatayo si Junyang sa rooftop, umiiyak, handa ng tumalon. Ginugulo siya ng pagkamatay ni Sowoo. Narating ni Shoyon ang rooftop at nakita si Junyang na nakaupo, lubos na nalulungkot. Sinabi niya rito na hindi basta-basta matatapos ng mga tao ang kanilang buhay ng ganito. Ipinaalala niya rito na hindi dahil mahirap ang mga bagay ngayon ay hindi na magiging mas mahusay ang hinaharap. Mayroon pa ring mga pagkakataon sa buhay dahil 18 pa lang sila at ang buong buhay nila ay nasa unahan pa. Parehong nagsimulang umiyak sina Shoyon at Junyang.
Niyakap niya ito at sinabing magiging maayos ang lahat. Gaganda ang mga bagay. Nangako siyang magkasama silang papasok sa paaralan, magtutulungan at magiging magkaibigan muli. Samantala, umuwi si Jihan. Ang kanyang ama, si Mr. Han, ay nag-order ng isang espesyal na hapunan. Tinanong niya si Jihan kung plano pa rin itong pumunta sa Amerika, ngunit tumanggi si Jihan. Hindi ito pinansin ni Mr. Han. Humingi ng paumanhin si Jihan, sinabing hindi maganda ang pakiramdam, ngunit magiging maayos din siya agad. Kinabukasan, sinibak ng paaralan ang security guard dahil sa pag-iwan ng bukas na pinto ng rooftop. Habang umaalis ang gwardiya, sinipa niya ang pinto ng opisina ng punong guro at nakakita ng isang liham. Bilang paghihiganti, mabilis niyang kinuha ang liham. Sa bahay ni Shoyon, tumunog ang doorbell ngunit walang tao. Nang suriin niya, nakakita siya ng isang liham sa labas. Sinasabi ng liham na hindi gumawa ng hindi maiisip na gawain si So-woo dahil pinatay siya. Sinasabi nito na noong Disyembre 25, 2016, itinulak si So-woo mula sa rooftop ng paaralan ni Woo-yuk at ng kanyang dalawang kaibigan, sina Lee at Kim, pagkatapos ng isang away. Sinasabi ng sumulat na nasaksihan niya ang lahat mula sa isang bintana. Nagulat at natakot si Shoyon. Ang liham ay mula kay Lee Juri, ang kanilang kaklase, ngunit hindi alam ito ni Shoyon. Kinabukasan sa bus, tinanong ni Churong, isa ring kapwa estudyante, si Jory kung tama ang ginawa nilang pag-iwan ng liham sa gate ni Shoyon. Buong kumpiyansang sinabi ni Jory na oo dahil ang ama ni Shoyon ay isang detektive at tiyak na gagawa siya ng isang bagay. Ipinakita ni Shoyon ang liham sa kanyang ama. Sa una, inakala niyang kalokohan lang ito, ngunit iginiit ni Shoyon na dapat itong imbestigahan. Sinabi ni Sangjung sa kanya na huwag mag-alala at nangako siyang hahawakan niya ito. Inilayo siya ng kanyang ina, sinisigurado sa kanya na alagaan nila ang lahat. Kinabukasan, binisita ni Sangjung ang opisina ng punong guro. Ipinakita niya ang liham at binanggit ang mga post sa social media. Inamin ng punong guro na alam na niya na may mali ngunit pinili niyang baliwalain ito dahil mga bata lang sila. Tinawag ng vice principal ang lahat ng ito na chismis, sinabing maaaring nakakaapekto ang kalungkutan sa kanilang paghuhusga. Noon din, dumating si Detective O. Idineklara niya na gusto nilang muling buksan ang investigasyon dahil mayroon na ngayong saksi. Sinabi niya na ganap na nagbago ang kaso. Lumaban ang punong guro, sinabing gusto niyang protektahan ang mga estudyante at ayaw niya ng kaguluhan muli sa paaralan. Ngunit sinabi ni Detective O na hindi ito matatapos hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Nang tanungin ng punong guro kung ano ang dapat gawin, iminungkahi nila ang psychological counseling para sa mga estudyante. Sumang-ayon ang lahat. Tinanong ni Shoyon ang kanyang ama tungkol sa investigasyon, ngunit nag-atubili itong magbahagi ng mga detalye. Pagkatapos ay tinanong niya tungkol kay Woo-yuk. Sinabi ni Shoyon na kilala si Woo-yuk sa pagiging agresibo at patuloy na nakikipag-away sa iba. Siya ay parang public enemy number 1 ng paaralan. Nagtataka siya kung gusto nang nagpadala ng liham na imbestigahan pa niya. Hindi ito pinansin ng kanyang ama, tinawag itong kutob, at sinabi sa kanya na ipaubaya ito sa pulisya. Nang gabing iyon, nakatanggap din ng parehong liham ang isang lokal na reporter na si Park. Kinabukasan sa paaralan, ang mga estudyante ay tinawag para sa psychological counseling. Kinabahan si Jory na baka ibunyag ni Churong na sila ang nagpadala ng mga liham. Ngunit nanatiling kalmado si Churong at iginiit na wala siyang sinabi. Nang pumasok si Jory, naghinala ang detective sa kanyang mga sagot. Tinanong ni Jory kung bakit niya kailangan ng counseling dahil normal naman ang buhay niya sa eskwelahan at mabilis siyang umalis. Nang tanungin tungkol sa pakikipag-away sa mga lalaki, sinabi niyang wala siyang interes sa sinuman. Kalaunan, nakita ni Woo-yuk sina Churong at Jory at kinutya sila bago umalis. Habang pauwi ang mga babae, nilapitan sila ng reporter na si Park para kausapin. Samantala, pumunta si Shoyon para maghatid ng kape sa detective. Ngunit aksidenteng nakita ang mga file na nagbabanggit ng surveillance kina Churong at Jory. Tinanong niya kung may nakita siya, ngunit tinawanan lang ito ni Shoyon. Sa labas, nagsimula siyang magtaka kung bakit sila binabantayan. Kalaunan ay nakipagkita si Shoyon kina Churong at Jory sa isang restaurant sa ilalim ng pagkukunwari na ibabalik ang isang notebook. Sinubukan ni Churong na makipag-usap ng normal, ngunit kinabahan si Jory at sa huli ay umalis ng padabog. Sa labas, tinawagan niya ang reporter na si Park at sinabing ibubunyag niya ang lahat bago pa man baluktutin ng iba ang kwento. Siya ang unang magsasalita. Kalaunan ay kinumpronta ni Park ang presidente ng foundation ng paaralan. Nang tumanggi ang presidente na sumagot, pinukaw siya ni Park. Hinawakan ng presidente si Park sa kwelyo at lahat ng ito ay nakuna ng kamera. Bilang resulta, nakatanggap si Mr. Han ng formal na kahilingan sa panayam na hindi niya maaaring baliwalain at sa wakas ay pumayag na maging pampubliko. Kinabukasan, binisita ni Park ang punong guro at nagtanong tungkol sa liham ng akusasyon. Itinanggi ng punong guro ang lahat hanggang sa ipakita ang liham. Pagkatapos ay sinabi niyang wala siyang ideya at baka binaliwala lang niya ang mga bagay-bagay. Samantala, nag-message si Shoyon kay Jongpa, ang Sentinel account na kasalukuyang pinapatakbo ni Jihan, ngunit walang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan na nagtatanong kung bakit talaga nagpakamatay si So-woo. Inamin niyang iyon din ang iniisip niya. Kalaunan, pinanood ng mga estudyante ang panayam ni Park kung saan inihayag ang liham at ang testimonya ni Jory. Malabo ang mukha ni Jory, ngunit ang makita ang katotohanan na lumabas ay nagbigay sa kanya ng ginhawa at kaligayahan. Pagkatapos panoorin ang panayam, nakipagkita si Churong kay Jory at sinabi sa kanya na tama ang ginawa nila. Sinabi niya na dapat na silang pumunta sa pulisya dahil nakita ni Jory ang lahat at dapat ay handa siyang magpatotoo. Kung lalabas ang katotohanan, maaaring mawalan ng trabaho ang punong guro, detective at iba pa. Ngunit sinabi ni Jory na walang magbabago.
Pinatay ni Wuyuk si Sowoo at kung magsasalita siya, sisisihin siya ng lahat. Iginigiit ni Churong na natakot sila at pareho silang biktima, kaya dapat nilang sabihin sa pulisya ang lahat. Natatakot si Juri na hindi siya sasantuhin ni Wuyuk. Maaaring patayin niya siya tulad ng pagpatay niya kay Sowoo, ngunit sinabi ni Churong na kung mapoprotektahan sila, magiging ligtas sila at poprotektahan niya si Juri. Biglang nagalit si Juri, sinabing walang kaibigan sa kanya, kinutya ang damit ni Churong, at pinahiya siya. Pagkatapos ay sa wakas ay tinanong ni Churong kung nakita ba talaga ni Juri ang nangyari o kung gawa-gawa lang niya ito. Iginigiit ni Juri na nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Sinabi ni Churong na dapat silang pumunta muli sa pulisya dahil kumalat na ito online at napakalaki na nito, ngunit hindi niya kayang tiisin ang pressure at tumakbo palayo. Habang tumatakbo siya sa kalsada, nabangga siya ng isang truck. Malubhang nasugatan si Churong. Kinabukasan sa paaralan, nagsismisan ang mga estudyante na dapat paalisin si Wuyuk. Nalilito at nagagalit ang mga magulang sa muling pagbubukas ng kaso. Ngunit sa entablado, ipinaliwanag ni Sang Jung na kahit ang kanyang anak ay estudyante dito, ngunit kinakailangan ang muling pagbubukas ng kaso dahil sa mga akusasyon. Samantala, narinig ni Shoyon ang tungkol sa aksidente ni Churong at nagmadaling tanungin si Juri kung ano ang nangyari. Si Juri, na nasa silid ng nurse ngayon, ay nagsabi na si Churong ang sumulat ng liham at pinilit siyang maging bahagi nito. Itinanggi niya ang anumang kaugnayan sa liham. Nagulat si Shoyon at tinanong kung wala siyang nararamdamang pagkakasala. Si Churong ay nasa koma ngayon. Binaliktad dito ni Juri at sinabing si Churong ang nagtulak sa sarili niya sa harap ng isang truck at kung naniwala sa kanya ang kanyang mga kaibigan, baka hindi niya ginawa ang ganoong hakbang. Nandidiri si Shoyon at umalis. Sa labas, napaiyak siya. Nakita siya ni Junyang at inalo siya. Nakipagkita si Mr. Han sa reporter na si Park at tinanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng liham, ngunit tumanggi si Park na ibunyag ang kanyang pinagmulan. Binisita ni Juri si Churong sa ospital at sinabing baka hindi na magising si Churong at baka mamatay pa nga siya. Kung mangyari iyon, si Juri ang mag-isang mabubuhay. Pagbalik sa paaralan, sinisisi ng ilang babae si Juri sa nangyari kay Churong. Iniisip nilang si Juri ang sumulat ng liham. Nanatiling tahimik si Juri. Malapit na siyang bumagsak nang tulungan siya ng guro at sabihin sa klase na hindi papasok si Juri sa loob ng ilang araw. Sa wakas, nakilala ni reporter Park si Shoyon. Sinabi niya na masyadong nakatuon ang mga estudyante sa kung sino ang sumulat ng liham o kung paano nangyari ang aksidente ni Churong. Ngunit kailangan ng isang tao na alamin kung bakit talaga namatay si Sowoo. Sinabi niya na kailangan ni Shoyon na gampanan ang papel na yon. Nag-isip sandali si Shoyon, pagkatapos ay sinabi niyang aalamin niya ang katotohanan anuman ang mangyari. Alam niyang walang tutulong sa kanya dahil walang gagawin ang mga matatanda. Kaya, nasa mga bata ang paghahanap ng katotohanan. Nakatayo si Jihan sa kanyang silid, nawawala sa mga alaala ni Sowoo. Naaalala niya kung paano sila naging magkaibigan nang pareho silang ma-admit sa psychiatric ward ng ospital. Nang sandaling iyon, pumasok ang kanyang ama at sinabing hindi si Sowoo ang taong magpapakamatay. Samantala, si Shoyon, malalim ang iniisip, ay tinipon ang lahat ng kanyang mga kaibigan para sa hapunan. Sinabi niya sa kanila na malapit na siyang gumawa ng malaking desisyon at kailangan niya ang kanilang suporta. Nang tanungin kung ano yon, sinabi niyang ilalabas ng panahon ang lahat. Nangako ang kanyang mga kaibigan na susuportahan siya anuman ang mangyari. Nakilala ni Detective O si Wuyuk at ang kanyang mga kaibigan sa isang restaurant. Muli niya silang tinanong tungkol sa gabing namatay si Sowoo. Kinabahan si Kim at sinubukang umalis, ngunit pinilit siya ni Wuyuk na manatili. Mas pinilit ng detective, tinatanong kung ano ang itinatago niya. Iginiit ni Wuyuk na magkasama silang tatlo noong gabing iyon pagkatapos ay umalis. Ngunit sinabi ni Kim ng pribado na mayroon siyang alibay at hindi siya kasama at hindi niya alam kung ano ang ginawa nila noon. Kinabukasan, sumugod ang ina ni Wuyuk sa istasyon, galit na galit dahil tinatrato ang kanyang anak bilang isang suspect nang walang ebidensya. Nagbanta siyang idedemanda si Juri para sa paninirang puri at umalis. Sa isang pagpupulong sa paaralan, nag-aalala si Shoyon at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng paaralan. Dumating ang tagapayo ng estudyante at pinatawan sila ng mga disciplinary points. Nang tanungin siya ni Shoyon, sinisi niya ang mga estudyante sa lahat ng kaguluhan. Lumaban si Shoyon, sinabing kasalanan ito ng paaralan. Inutusan niya si Shoyon na magsalita ng hayagan. At habang tumataas ang tensyon, nagsimulang mag-record ang ibang mga estudyante sa kanilang mga telepono. Binantaan sila ng guro, ngunit walang huminto sa pagkuha ng video. Pagkatapos ay inakusahan niya si Shoyon na siya ang pinagmulan ng liham. Sa wakas ay idineklara ni Shoyon na hindi na siya mananahimik. Tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung hindi sila nakakaramdam ng pagkakasala sa pananahimik, ngunit sinabi niyang aalamin niya mismo ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Sowoo. Nang tumanggi siyang umatras, sinampal siya ng tagapayo ng estudyante. Ang buong klase ay tumayo bilang protesta at nagsimulang mag-record, lumalaban sa guro. Nang malaman ng kanyang mga magulang kung paano tinrato ng guro si Shoyon, sinabi niya sa kanila na hindi na kailangang makialam. Nagpasya siyang imbestigahan mismo ang kaso ni Sowoo at kailangan niya ang kanilang suporta. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay. Samantala, binabasa ni Jihan ang mga post mula kay Shoyon at sa iba pa. Napagtanto niyang may malubhang nangyayari at nag-message sa kanya bilang Jongpa na nagmumungkahi na muling buksan ang kaso. Nagsimula silang mag-chat at magplano na nag-aalok si Jihan ng maraming ideya at gumagabay sa kanya. Muling binisita ni Detective O ang bahay ni Juri, ngunit tumanggi siyang sagutin ang anumang tanong na sinasabing hindi siya makapagsalita. Nang sabihin sa kanya na maaari siyang maharap sa mga kasong paninirang puri, natakot siya at pinalabas siya.
Pumunta si Shoyon at ang kanyang ina upang makipagkita sa guro na nanakit sa kanya, ngunit sinabi ng vice principal na hindi siya maayos at sinabi rin na pinukaw siya ni Shoyon. Nagalit ito sa ina ni Shoyon na nagbanta na i-report ang paaralan sa Ministry of Education. Nagkunwari siyang tumawag para takutin ang vice principal at umalis. Sa labas, sinabi niya sa kanyang anak na ngayon ay makikinig na siya sa kanya, kaya dapat pumasok si Shoyon at gawin ang kanyang makakaya. Bumalik si Shoyon at humiling na magdaos ng paglilitis sa paaralan upang imbestigahan ang kaso sa publiko. Tinanggihan ng tagapayo ng estudyante ang ideya, ngunit ipinakita ni Shoyon sa kanya ang video ng kanyang pag-ugali. Nagagalit ang vice principal, ngunit napatahimik. Iginigiit ni Shoyon na ito lang ang paraan para matuklasan ang katotohanan. Pagkatapos, pumasok si Minsuk, ang deputy president ng klase, at sinuportahan si Shoyon. Nakatuwiran siya na kung hindi sila kikilos ngayon, pagsisisihan nila ito habang buhay. Sa wakas, pumayag ang vice principal. Kalaunan, iprinesenta ni Shoyon ang plano ng paglilitis sa paaralan sa buong klase. Ipinaliwanag niya na bilang mga senior, sila ang mamumuno sa paglilitis, mag-imbestiga sa katotohanan, at hahawakan ang kaso mismo. Ngunit wala sa mga estudyante ang pumayag na pumirma, maliban sa malalapit na kaibigan ni Shoyon. Sa labas, napagtanto nila na kailangan nila ng 500 pirma para makakuha ng pag-apruba. Nagsimulang mangolekta ang kanyang mga kaibigan. Sumali si Jihan at sinabi kay Shoyon na kung ito ay isang paglilitis, kakailanganin ni Wuyuk ng abogado. Dahil walang gumagalang sa kanya sa paaralan, inalok ni Jihan na ipagtanggol siya dahil siya ay mula sa ibang paaralan. Ngunit sinabi ni Shoyon na hindi pa nga sila nakakakuha ng sapat na pahintulot. Nang igiit ni Jihan, sumigaw siya, sinabing lumalampas ito sa mga hangganan at umalis ng galit. Sa bahay, nakahiga siya sa kama, nabigo at nalulungkot. Samantala, sa isang board meeting, tinanong ang vice principal kung bakit niya pinayagan ito. Sinabi ng chairman na wala silang ibang pagpipilian dahil makakahanap ng ibang paraan ang mga estudyante. Naniniwala siya na hindi makakakuha ng mga pirma si Shoyon. Samantala, tinipon ni Junyang ang kanyang mga kaibigan at pinapirma sila sa mga form ng pahintulot. Nalaman ni Shoyon na hinarangan siya ng kanyang mga kaibigan dahil bastos siyang nakipag-usap kay Jihan. Nalulungkot siyang nakaupo sa isang parke. Sinundan siya ni Junyang at sinubukang kontrolin ang sitwasyon. Humingi siya ng telepono nito para tingnan ang social media nito. Doon, nakita niya na ang kanyang mga kaibigan ay nasa isang espesyal na konsyerto kung saan nagpe-perform si Jihan bilang isang guest. Nagpasya siyang pumunta rin doon. Sa venue, nakita niya si Jihan na nagpe-perform. Inimbitahan niya ang mga estudyante at nakakolekta ng maraming form ng pahintulot sa panahon ng kaganapan. Samantala, nakatanggap si Jury ng liham ng korte ng paninirang puri. Umiyak siya. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang ina at sinubukang pakalmahin siya. Nakipagkita si Shoyon kay Jihan at sinabi sa kanya na hindi ito biro. Kung itinuring niya itong laro, dapat siyang huminto. Ang kasong ito ay tungkol sa pagkamatay ng isang tao. Kalmadong sinabi ni Jihan na seryoso siya at tinanong kung bakit sa tingin niya ay iba. Tinanong ni Shoyon kung personal niyang kilala si Sowoo, ngunit sinabi ni Jihan na hindi niya kilala. Tinanong ni Shoyon si Jihan kung bakit niya sinisikap na kumilos bilang bida sa lahat ng ito. Sumagot siya na curious lang siya at gustong malaman ang tunay na dahilan sa likod ng hindi maiisip na ginawa ni Sowoo. Inamin ni Shoyon na gusto niya rin ang pareho. Sa wakas, pumayag siyang makipagtulungan dito at sinabi sa kanyang mga kaibigan na sasama na si Jihan sa kanilang panig. Samantala, nag-record si Jury ng isang nakakagambalang video na malapit ang kanyang ina. Kumilos siya na parang may sakit sa pag-iisip at sinisi ang kanyang trauma sa paaralan at sa kanyang mga kaibigan, sinabing iniisip ng lahat na siya ang may pananagutan. Naghain na ng kaso ng paninirang puri ang ina ni Wuyuk na nagpapalala sa kanyang sitwasyon. Kinabukasan, isinumite ni Shoyon at ng kanyang mga kaibigan ang mahigit 500 form ng pahintulot sa vice principal. Nakakuha rin sila ng club hall sa paaralan. Sa isang staff meeting, inihayag na maliban kung may guro na mag-sponsor sa kanila, hindi nila magagamit ang hall. Walang nagsasalita hanggang sa pumayag ang kanilang homeroom teacher. Ipinakita niya sa kanila ang magulong bulwagan at sinimulan ng mga estudyante ang paglilinis nito ng magkasama. Nakipagkita si Jihan sa kanyang ama, si Mr. Han, na nagbunyag na sumali siya sa paglilitis upang tuluyang tapusin ang kaso ni Sowoo. Hindi niya gusto na pinagsitsismisan siya ng mga tao kahit patay na. Kalaunan, inihanda ni Shoyon at ng kanyang mga kaibigan ang paglilitis. Dumating si Jihan, sinabing kailangan mas maaga ang unang pagdinig dahil sinusubukan ng paaralan na isara sila. Sumang-ayon si Shoyon. Napagtanto din nila na kailangan nila ng isang judge. Nagpadala si Shoyon ng isang kaibigan kay Minsuk, isang patas at tapat na tao, na pumayag na gampanan ang tungkulin. Pagkatapos ay binisita nila si Jury upang kumbinsihin siyang tumestigo. Tutol ang kanyang ina, ngunit pinapasok sila ni Jury. Nagtatype siya sa kanyang iPad upang makipag-usap dahil nagpapanggap siyang hindi siya makapagsalita ng maayos. Ipinakita ni Shoyon sa kanya ang liham ng akusasyon. Pinapaalalahanan siya na ang pagsulat nito ay nangangahulugang nagtiwala siya kay Shoyon na ilabas ang katotohanan. Sumang-ayon si Jury na tumestigo, ngunit kung mangangako lamang si Shoyon na aalis sa paglilitis. Sumang-ayon si Shoyon. Ang mga kaibigan ni Shoyon na nakarinig ng lahat ay inakusahan siya ng pagiging walang utang na loob. Umalis sila na galit. Kalaunan, ipinost ni Jury at ng kanyang ina ang nakakagambalang video online at mabilis itong kumalat. Nakita ito ni Reporter Park at nagpa siya na suportahan ang paglilitis. Gusto niyang gumawa ng video, ngunit tumanggi si Shoyon, sinabing mas makakasama ito kay Jury. Iginigit niya na dapat protektahan ng video si Jury.
Pagkatapos nito, nakipagkita si Jihan kay Woohyuk at sinabing handa siyang maging abogado nito sa paglilitis. Ngunit galit na tumanggi si Woohyuk. Inakusahan niya si Jihan ng pagtatangkang manipulahin ang paglilitis at sinabing alam niyang nagpaplano sina Jihan at Soyeon. Sinabi ni Jihan na nagtitiwala siya kay Woohyuk at alam niyang hindi nito pinatay si Sowoo. Kung tumestigo si Woohyuk, maniniwala sa kanya ang paaralan. Sinampal ni Woohyuk si Jihan, binalaan siyang lumayo at umalis na galit. Nang umuwi si Woohyuk, nakita niyang may nag-spray paint sa kanilang main gate. Nagalit ang kanyang ama at sinimulan siyang bugbugin. Nagmamadaling lumapit ang kanyang lola upang protektahan siya, ngunit umalis si Woohyuk. Pagkatapos nito, isang lalaki ang pumasok sa kanilang bahay mula sa isang truck at biglang nasunog ang bahay. Wala si Woohyuk nang makatanggap siya ng tawag. Umuwi siya upang malaman lamang na namatay ang kanyang lola sa sunog. Nanghina siya ngunit walang masabi. Sa club hall, labis na nalungkot ang iba pang mga kaibigan. Naniniwala silang hindi nasasali si Woohyuk sa paglilitis ngayon. Samantala, sinimulan ni Sang-jung ang pagsisiyasat sa insidente ng sunog. Pagkatapos ay pumunta si Woohyuk sa bahay ni Juri, sinisi siya sa lahat, at sinimulan ang paninira sa kanyang bahay, sinabing ang kanyang viral video ang sanhi ng lahat ng ito. Dumating si Soyeon at sinubukang pigilan siya, ngunit nang tangkain ni Woohyuk nasaktan siya. Dumating ang kaibigan ni Soyeon at pinrotektahan siya. Lumabas ang ina ni Juri at binuhusan ng isang balde ng tubig si Soyeon. Si Soyeon, umiiyak at nagmamakaawa ng kapatawaran, ay sinisisi ang sarili sa lahat. Kalaunan, nag-message si Jongpa kay Soyeon na nagpataas ng kanyang espiritu. Nag-regroup ang mga kaibigan at muling sinimulan ang kanilang trabaho sa paglilitis. Sinabi ni Jihan sa grupo na sumang-ayon si Woohyuk na tumestigo sa paglilitis. Nagulat ang lahat. Nang tanungin ni Soyeon kung bakit nagbago ang isip nito, nanatiling tahimik si Jihan. Naghihinala siyang may mas malalim na kwento. Tinawag ng kanilang homeroom teacher si Soyeon upang makilala ang nakatatandang kapatid ni Sowoo na nagbunyag na hindi namatay si Sowoo sa isang hindi maiisip na gawa. Ibinigay din niya kay Soyeon ang patunay nito. Tahimik na nanonood si Jihan mula sa likuran. Dati, nang bisitahin ni Jihan si Woohyuk, pinilit siya ni Woohyuk na uminom ng alak bilang kondisyon upang sumali sa paglilitis. Si Jihan, na hindi pa nakakainom dati, ay walang pagpipilian kundi tanggapin. Nang umuwi siya, lumitaw ang masakit na alaala ng pagkabata na inaabuso ng kanyang ama ang kanyang ina habang siya ay nagtatago, takot. Sa labas ng kanyang silid, napansin ni Mr. Han na lasing si Jihan at binigyan siya ng lemon water, sinabing naintindihan niyang may malaking bagay na nagtulak sa kanya na gawin ito. Kinabukasan, balisa si Soyeon tungkol sa unang paglilitis. Nahuhuli na siya, ngunit tinulungan siya ni Junyang na makarating sa oras. Sa klase, tinapos nila ang hurado pagkatapos tanungin ang mga kandidato. Sa wakas ay napili si Juri. Nag-message si Soyeon kay Juri, sinasabi sa kanya na magsisimula ang paglilitis ng alas 10 ng umaga at iniimbitahan siyang dumalo. Tahimik na binasa ni Juri ang mensahe. Sinusubukan ng vice principal na kumbinsihin ang ina ni Soyeon na itigil ang paglilitis, ngunit sinusuportahan niya ang kanyang anak. Ang mga pangalan ng lahat ng estudyante ay isinumite dahil sa pagliban sa klase upang dumalo sa paglilitis. Nang marinig ito ng nanay ni Junyang, pumasok siya sa kanyang silid at sinisisi siya sa lahat. Sa wakas ay pinigilan niya ito at sumigaw na kinamumuhian niya ito. Sinaktan niya ulit ito, ngunit umalis siya ng bahay. Nakita ni Jihan si Junyang sa club hall na natutulog. Sabi ni Jihan ay kinuha niya ang kanyang mga libro. Pagkatapos ay inanyayahan niya itong manatili sa kanyang lugar. Nang gabing iyon, inamin ni Junyang na pagkatapos ng pagkamatay ni Sowoo, nakita niya ang ibang tao doon, ngunit nanatiling tahimik dahil hindi siya sigurado dahil sa malakas na pag-ulan ng nyebe. Sa wakas, nagsimula ang paglilitis. Ipinakilala ni Min-suk ang kanyang sarili bilang judge at ipinaliwanag na ito ay isang mock trial na walang tunay na legal na kahihinatnan. Ito ay isang paghahanap lamang ng katotohanan. Sinubukan ng isang magulang na pigilan ito na nagdulot ng gulo, ngunit pinatahimik ni Min-suk ang mga tao. Kahit na ang kanyang sariling ina ay sumingit, matatag niyang sinabi sa kanya na umalis. Biglang pumasok si Woohyuk sa bulwagan. Lahat ay nagulat at nagsimulang kumuha ng mga larawan. Maging si Mr. Han ay nakita ito sa kanyang CCTV sa opisina at pinanood ng maingat. Pagkatapos ay nagsalita muna si Soyeon, inihayag na mayroon siyang patunay na may nakakita kay Woohyuk na pisikal na inatake si Sowoo bago ang kanyang pagkamatay. At gayon din, sa insidente sa lab, brutal niyang inatake si Sowoo. Maraming estudyante ang nakasaksi nito. Sabi niya ito ay isang one-sided na pag-atake. Idinagdag ni Soyeon na alam ni Sowoo na siya ay patalsikin, kaya nilaktawan niya ang may kinikilingan na komite at umalis. Idineklara niya na ngayon ay tila malinaw. Pinatay si Sowoo. Direkta niyang sinisingil si Woohyuk sa pagkamatay ni Sowoo. Pagkatapos ng break, nagpatuloy ang paglilitis at patuloy na tinanong ni Jihan si Woohyuk. Sabi ni Woohyuk na nang pumasok siya sa lab, nandoon na si Sowoo, nakatingin sa kanya ng matindi. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pagkatapos ay nagsimulang kutyain siya ni Sowoo, tinawag siyang daga sa imbornal. Nagalit si Woohyuk at binugbog siya, ngunit sabi niya hindi ito ganoon kaseryoso at nakalimutan niya ito kalaunan. Sumang-ayon si Jihan dahil hindi ito malaking bagay, isang away lang. Ngunit nang tanungin ni Soyeon si Woohyuk at tinanong kung nasaan siya ng gabing iyon, sabi niya ay umiinom siya kasama ang mga kaibigan. Tinanong ni Soyeon kung may makapagpapatunay nito. Sinasabi ni Woohyuk na ang kanyang mga kaibigan ay nandoon sa bulwagan at maaari nilang patunayan ito. Ngunit sa sandaling lumingon si Soyeon upang tanungin ang isa sa kanila, kinakabahang tumayo si Kim at sinabing wala siyang alam at hindi siya kasama ni Woohyuk ng gabing iyon. Inilantad nito ang kasinungalingan ni Woohyuk. Nagpatuloy ang korte at inihayag ni Kim na hindi talaga siya kasama ni Woohyuk ng gabing iyon.
Sabi niya pinilit siya ni Woo-hyuk na magsinungaling. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Woo-hyuk at Lee ng gabing iyon dahil lasing sila kaya umalis sila nang wala siya. Narinig ito, nagalit si Woo-hyuk at ininsulto siya. Sinubukan niyang atakihin si Kim ngunit pinigilan siya ng mga estudyante. Nakita ito ni Min-suk at sinabi na magpapatuloy ang korte sa loob ng 4 na minuto. Samantala, sinabi ni Soyeon sa mga manonood na hindi lamang pinalsipika ni Woo-hyuk ang kanyang alibay kundi sinubukan din niyang pagsinungalingin ang kanyang kaibigan. Pinatunayan nito na may itinatago siya tungkol sa gabing iyon. Pagkatapos ay dinala ni Jihan kay Soyeon ang liham ng akusasyon. Binasa niya ito ng malakas. Sinasabi nito na noong Disyembre 25, sina Woo-hyuk, Lee, at Kim ay nasa bubong ng paaralan at pinatay nila si So-woo. Ngunit sinabi ni Kim na nasa ibang lugar siya, kaya malinaw na mali ang akusasyon. Nagulat ang mga manonood. Tiningnan ni Soyeon si Jury sa karamihan. Narinig ito, umalis siya kaagad. Pinaghihinalaan ng mga estudyante na si Jury mismo ang sumulat ng akusasyon. Kalaunan, nakipagkita si Jury kay Soyeon ng pribado at ibinigay sa kanya ang tunay na liham tungkol sa mga pangyayari ng gabing iyon, sinasabing handa siyang magpatotoo. Ngunit kung mananatili itong lihim at hindi na siya kailangang humarap kay Woo-hyuk. Naniniwala siya na tumpak ang liham at sinabi na dapat itong pagkatiwalaan ni Soyeon. Idinagdag ni Jury na maaaring nakita ni Chorong ang isang tao na nakatayo sa bubong kasama sina Woo-hyuk at Lee at nagkamaling ipinagpalagay na si Kim iyon. Pinilit siya ni Soyeon at tinanong kung nakita ba talaga niya si Kim doon o kung ito ay kanyang pagpapalagay lamang. Sumagot si Jury sa pagkadismaya, iginigiit na nakita niya talaga ang lahat ng nangyari ng gabing iyon gamit ang sarili niyang mga mata. Ngunit sa sumunod na sandali, nagbago ang tono niya. Inakusahan niya ang sarili na nagsisinungaling lang siya ngayon, na hindi na niya alam kung ano ang totoo. Sa sobrang emosyon, pinunit ni Jury ang liham na hawak niya at biglang lumabas ng silid. Sinubukan siyang sundan ni Soyeon, tinatawag ang pangalan niya, ngunit nawala si Jury sa pasilyo. Kahit saan tumingin si Soyeon, hindi niya ito mahanap. Kasabay nito, patuloy ang investigasyon ni Reporter Park. Nakahanap siya ng bagong digital na ebidensya na nagpapakita na ang IP address na ginamit upang ma-access ang Sentinel account, ang nag-post ng anonymous tungkol sa korupsyon at mga usapin sa paaralan ay iba, bago at pagkatapos ng Disyembre. Bago ang Disyembre, ibang tao ang gumagamit nito. Pagkatapos noon, nagbago ang IP address. Nakipagkita si Park kay Detective O at ibinahagi ang kanyang mga natuklasan. Buong kumpiyansa niyang sinabi na nakumpirma na nila na ang orihinal na Sentinel ay si So-woo mismo. Nagulat si Detective O, lalo na dahil may nagpo-post pa rin bilang Sentinel. Nangangahulugan ito na hindi namatay ang account kasama si So-woo dahil may iba nang kumokontrol nito. Naghihinala si Park na may pangalawang administrator ng Sentinel account, isang taong pinagkakatiwalaan ni So-woo para bigyan ng access. Tinanong ni Detective O kung sino ito. Sumagot si Park na tila walang malalapit na kaibigan si So-woo kahit na walang nakikitang publiko. Ngunit iminungkahi ni Park na marahil ay may kaibigan si So-woo bilang isang tahimik na tao, isang taong nagtatago sa paningin, isang taong may magandang dahilan upang manatiling anonymous kahit ngayon. Nang gabing iyon, binisita ni Jihan si Woo-hyuk. Galit na umaalis si Woo-hyuk sa bahay na may mga pasa. Tinanong ni Jihan kung palagi siyang ginaganyan ng kanyang ama, ngunit binaliwala ito ni Woo-hyuk. Sa wakas ay tinanong ni Jihan kung nasaan siya ng gabing iyon. Iginiit ni Woo-hyuk na nandoon siya kung saan niya sinabi, pagkatapos ay inamin na kasama niya si Lee. Na-stress sila at sinubukan ni Lee na pakalmahin siya. Hindi naniwala si Jihan at umalis. Sinundan siya ni Woo-hyuk at umamin na nakita niya ang isang tao sa kanyang bahay ng gabing iyon, ngunit inakala niyang panaginip lang ito. Pinagalitan siya ng kanyang ama ng husto matapos itanong ito. Sinabi niya ito kay Jihan dahil sa tingin niya ay karapat-dapat itong malaman pagkatapos ay umalis. Samantala, nakipagkita si Kim sa koponan ni Soyeon at umamin na nasa ibang bar siya ng gabing iyon. Sinubukan ni Soyeon at ng kanyang mga kaibigan na makuha ang CCTV footage, ngunit tumanggi ang may-ari. Naalala ni Kim na masikip ang lugar kaya naghanap sila sa social media ng mga larawan. Sa huli, nakahanap sila ng larawan na nagpapakita kay Kim sa bar, kaya pinatunayan na hindi siya kasama ni Woo-hyuk. Habang sinusubukan niyang umalis, inabangan siya ni Lee at tinanong kung bakit siya nagsinungaling. Sinabi ni Kim na hindi naman sila tunay na magkaibigan dahil palagi siyang binabaliwala ni Lee. Inakusahan siya ni Lee na may inferiority complex. Ininsulto siya ni Lee at sinubukang umalis, ngunit sinipa siya ni Kim. Nag-away sila. Sa gitna ng kaguluhan, itinulak ni Lee si Kim na nahulog sa hagdan. Sinubukan ni Lee na iligtas siya ngunit nabigo. Nagmadali ang mga guro dahil malubhang nasugatan si Kim. Nagpanik si Lee at tumakbo palayo. Kalaunan, nagtipon ang mga estudyanteng taga-usig. Natatakot si Soyeon na ang aksidenteng ito ay maaaring magtapos sa kanilang paglilitis. Gusto niya ng hustisya para sa isang biktima, ngunit ngayon ay may bago na. Sinisisi ni Jihan ang kanyang sarili. Alam niyang peke ang akusasyon, ngunit inilimbag pa rin niya ito, umaasang mapipilit nito si Woo-hyuk na sabihin ang totoo. Nagagalit si Soyeon, sinasabing ituturing na niya itong isang tunay na paglilitis, at umalis. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na hindi siya naniwala sa hurado noon, ngunit ngayon ay maniniwala na siya, at kikilos siya bilang isang tunay na taga-usig. Pagkatapos ay binuksan niya ang tunay na liham ni Jury, sinundan ang mga pahiwatig nito, at nagtungo sa rooftop kasama ang kanyang guro para sa isang tamang investigasyon. Maingat na sinuri ni Soyeon ang lahat ayon sa liham ni Jury. Pagkatapos ay nagpasya siyang umakyat sa gilid ng rooftop. Sinubukan siyang pigilan ng mga guro, ngunit iginiit niya dahil nakarinig si Jury ng tunog ng metal noong gabing iyon. Ngunit walang anumang bagay sa bubong ang tila metal. Nahirapan si Soyeon sa pag-akyat sa rooftop. Lahat ay nanonood ng may takot.
Nang sa wakas ay tumapak siya sa gilid, nakarinig sila ng tunog ng metal tulad ng inilarawan ni Juri. Kinumpirma nito na may nakita talaga si Juri noong gabing iyon at pinatunayan nito na ang insidente ay isang pagpatay. Sinabi ni Soyeon sa kanyang mga kaibigan na huwag munang magmadali sa paghuhusga. Kalaunan, tinawag ng Vice Principal si Jihan sa kanyang opisina at hiniling sa kanya na tapusin ang paglilitis. Ngunit sinabi ni Jihan, kung ito ay dahil sa paglantad ng Anti-Violence Committee, ang Vice Principal ay dapat lumitaw bilang isang saksi at patunayan na ang lahat ay mali. Nanahimik ang Vice Principal. Ibinahagi ito ni Jihan sa kanyang ama na nagtanong kung ang Vice Principal ay natatakot lamang sa katotohanan. Sinabi ni Jihan na marahil ang paglilitis na ito ay magbubunyag ng mas maraming lihim at mumiti habang lumalakad palayo, habang pinapanood siya ng kanyang ama, malalim sa pag-isip. Binisita ni Soyeon ang bahay ni Juri sa huling pagkakataon, ngunit sinabi sa kanya ng ina ni Juri na alis na sila sa bayan sa lalong madaling panahon. Nag-iwan si Soyeon ng mensahe na lubos siyang naniniwala kay Juri. Kinabukasan, nagsimula ang ikalawang araw ng paglilitis at sa pagkakataong ito, sa wakas ay dumating si Juri. 3 buwan na ang nakalipas, nang magkasama sina Jihan at Sowoo, aksidenteng pumasok si Sowoo sa silid-aklatan ni Mr. Han at nakakita ng file sa opisina ni Mr. Han na may label na Students Under Special Management. Nagulat siya ngunit nagawa niyang kumuha ng mga larawan ng lahat ng pahina sa kanyang telepono bago dumating ang mga guro. Sa ikalawang araw ng paglilitis, nakita ni Soyeon si Juri at hinabol siya. Sinabi ni Juri na dumating siya upang makita ang paaralan sa huling pagkakataon bago umalis at upang magpatotoo. Ayon sa mga kondisyon, ang akusado ay panandaliang inilabas at sinimulan ni Juri ang kanyang pahayag. Noong gabing iyon, sa panahon ng malakas na pag-ulan ng nyebe, lumabas siya para magpahangin at naglakad patungo sa cafe na malapit sa paaralan. Mula doon, nakita niya ang isang tao sa rooftop ngunit hindi sigurado dahil sa nyebe. Nang umakyat siya, nakita niya sina Wook at Lee. Malinaw niyang narinig si Wook na nagsasabing hindi niya hahayaang mabuhay si Sowoo. May iba pa rin doon. Ipinagpalagay niya na si Lee ito dahil sa boses. Nakita niya si Wook na itinulak si Sowoo mula sa bubong at tumakbo palayo, natatakot na siya rin ay mapatay. Pagkatapos ay nagpatugtog si Soyeon ng video ng metal railing na nagpapatunay na ang paglalarawan ni Juri ay tumutugma sa realidad. Kinumpirma nito ang pahayag ni Juri at ipinakita na ang liham ay hindi kasinungalingan. Sa panahon ng pahinga, umiyak si Juri sa banyo. Sinubukan siyang aliwin ni Soyeon ngunit sinabi ng kanilang homeroom teacher na ayos lang. Hayaan siyang ilabas ang kanyang emosyon. Kalaunan, nakipagkita si Junyang kay Jihan at sinabi sa kanya na posible rin na si Juri ay talagang nasa trail at narinig ang lahat. Sinabi ni Jihan na alam na niya ngunit ayaw niyang pilitin siya. Pinuri siya ni Junyang sa pag-aalaga sa saksi kahit bilang isang akusado. Pagkatapos ng pahinga, lumitaw ang Vice Principal. Sinabi niya na narito siya upang itama ang mga bagay at tinanggihan ang lahat ng akusasyon mula sa unang pagdinig. Inaangkin niya na sinunod ng Anti-Violence Committee ang protocol at sinabi na inalis nila si Sowoo pagkatapos ng reklamo ni Wook. Sinisi niya ang mga estudyante sa hindi pagharap ng mas maaga. Tinanong ni Jihan kung paano naging miyembro ng komite ang ama ni Wook. Nagalit ang Vice Principal ngunit nagpakita si Jihan ng isang patakaran na nagdidiskwalipika sa sinumang magulang nakasangkot sa isang kaugnay na kaso. Nagmamadaling umalis ang Vice Principal. Pinanood ni Mr. Han ang lahat ng ito at naalala ang mga salita ni Jihan na mas maraming lihim ang maaaring mabunyag. Pagkatapos ay dinala ni Soyeon si Kim sa stand muli. Galit na galit si Wook kay Kim ngunit pinigilan siya ng iba. Sinabi ni Kim na narinig niya minsan si Wook na nagsasabing pinatay niya si Sowoo. Nagagalit si Wook at muling sumugod kay Kim ngunit pinigilan siya ng mga estudyante. Sa isa pang pahinga, umalis si Jihan at sinabi kay Jonyang na ipagpatuloy ang paglilitis kung hindi siya babalik. Pumunta si Jihan para makipagkita kay Lee. Sa simula, tumanggi si Lee ngunit hinarap siya ni Jihan, sinabing wala siya nang kailangan siya ng kanyang kaibigan. Inihayag ni Jihan na alam niya ang tungkol sa settlement na kinuha ni Kim mula kay Lee para manatiling tahimik. Pinaalalahanan niya ito na siya lang ang makakabalik nito. Sa wakas ay pumayag si Lee na sumama sa kanya. Sa pagkawala ni Jihan, sinimulan ni Jonyang na tanungin si Kim. Tinanong niya kung gusto ni Kim si Wook bilang isang tao, ngunit agad itong itinanggi ni Kim. Sinabi niya na hindi niya kailanman itinuring na kaibigan si Wook at tinawag pa itong basura, isang taong ayaw makasama ng sinuman. Pagkatapos ay itinuro ni Jonyang sa hurado na malinaw na ayaw ng saksi kay Wook at may matinding pagkiling, kaya hindi lubos na mapagkakatiwalaan ang kanyang testimonya. Tahimik na tinanggap ni Soyeon ang paghahayag na ito, malalim ang pag-isip. Bumalik sina Jihan at Lee at ipinakilala ni Jihan si Lee bilang saksi. Tinanong niya kung totoo bang sinabi ni Wook na pinatay niya si Sowoo. Ipinaliwanag ni Lee na biro lang iyon dahil madalas nilang tuksuhin si Kim ng ganoon dahil sa sobrang reaksyon nito sa lahat ng bagay. Inamin niya na namutla ang mukha ni Kim nang magbiro at tumawa lang sila at umalis. Pagkatapos ay inihayag ni Lee na minsan ay direkta niyang tinanong si Sowoo kung bakit siya nakisama sa isang tulad ni Wook, alam ang kanyang personalidad. Nagulat ang mga manonood. Mabilis na tinanong ni Jihan kung ano ang isinagot ni Sowoo. Sinabi ni Lee na isang gabi ay nakita niya si Sowoo na nakaupo sa labas ng tindahan. Nang babalaan siya ni Lee na lumayo kay Wook, sinabing baka saktan niya ulit ito. Sinabi ni Sowoo na sinusubukan niyang makipagkita sa isang tao sa pamamagitan ni Wook. Sa sandaling iyon, tahimik na pumasok si Mr. Han sa auditorium na inaalala ang araw na nakilala niya si Sowoo pagkatapos ng laban. 3 buwan na ang nakalipas, na i-post ni Sowoo ang unang pahina ng file sa Sentinel Group.
Nang malaman ni Mr. Han, napagtanto niya na kinunan ni Soo-woo ng litrato ang buong file, ngunit mabilis na nabura ang post. Nakipagkita si Mr. Han kay Soo-woo sa tabi ng ilog at hiniling sa kanya na burahin ang mga larawan dahil ang kaso ay kinasasangkutan ng napakalakas na tao. Tumanggi si Soo-woo, iniisip ang mga mahihirap na estudyante na nagsikap upang makapasok. Naniniwala siya na ang paaralan ay isang negosyo lamang na naniningil ng pera ng hindi patas, habang sinabi ni Mr. Han na ang paaralan ay nagbibigay ng scholarship sa mga mahihirap na bata at nag-upa ng pinakamahusay na guro, kaya ito nagtagumpay. Tinawag itong kasinungalingan ni Soo-woo, sinabing ginagamit ng paaralan ang mga bata para sa negosyo at politika at tumangging umupo kasama ang mga bata na hindi nakakuha ng merito. Binalaan ni Mr. Han si Soo-woo na tahimik silang ililipat at buburahin ang lahat ng ebidensya. Inihagis ni Soo-woo ang kanyang telepono sa tubig, sinabing nabura na niya ang lahat bago umalis, ngunit sa kanyang isip, nasa kanya pa rin ang lahat. Bago umalis, sinabi niya kay Mr. Han na magkikita silang muli. Balik sa kasalukuyan, pagkatapos ng paglilitis, tinanong ni Ji-han si Lee kung bakit marahas kumilos si Woo-yok at patuloy na nananakit ng tao. Sinabi ni Lee na bihira itong gawin ni Woo-yok, tanging kapag ang kanyang ina ang nagdudulot sa kanya ng stress. Binubugbog siya ng kanyang ama at ang kanyang ina, at nakita rin ni Lee ang mga pasa sa mukha ng kanyang ina. Kapag nababalisa, si Woo-yok ay umiinom ng labis o nagiging marahas. Sinabi ni Ji-han na mali ito, at kahit na may domestic abusive house si Woo-yok, sinabi ni Lee na sinubukan niya itong tulungan, ngunit nagpapatuloy si Woo-yok. Iginiit ni Lee na hindi kayang pumatay ni Woo-yok ng sinuman, ngunit sinabi ni Ji-han na wala silang ebidensya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lee na maaaring makatulong ito o hindi, ngunit ang lalaking pinag-uusapan kamakailan ni Woo-yok, nakita rin siya ni Lee. Mayroon siyang mahabang buhok at isang sunog na peklat sa kanyang mukha. Samantala, sinubukan ni Ji-han na i-crack ang password ng social account ni Soo-woo, ngunit nabigo. Dumating si Mr. Han at tinanong ni Ji-han kung gusto siyang makita ni Soo-woo. Sinabi ni Mr. Han na nagulat siya nang gawin ni Soo-woo ang lahat ng ito para lang makita siya, dahil madalas bisitahin ni Soo-woo ang kanilang bahay, at minsan ay nanatili pa nga magdamag. Nagtataka si Ji-han kung bakit nagpakahirap si Soo-woo para lang makita siya. Sa wakas, kinumpirma ni Mr. Han na alam nila ang lahat tungkol kay Soo-woo. Kalaunan, bumalik si Mr. Han sa kanyang silid at binago ang patakaran ng paaralan na ang sinumang estudyante na nagdudulot ng pinsala sa imahe ng paaralan ay maaaring paalisin. Pinirmahan niya ang bagong panuntunan para sa pag-apruba. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Shoyon mula sa nakatatandang kapatid ni Soo-woo. Siya, kasama ang kanyang mga kaibigan, ay nagpasya na makipagkita sa kanya, at inihayag niya na si Soo-woo ay may pribadong telepono na hindi nila alam. Nang gabing iyon, 5 tawag ang dumating sa teleponong iyon na maaaring may kaugnayan sa pagkamatay ni Soo-woo. Isinulat nila ang 5 numerong iyon at umalis. Pagkatapos, sinabi ni Shoyon na ang huling tawag ay tumagal ng 20 minuto na nangangahulugang hindi ito maling numero. Dapat ay isang taong nakakakilala kay Soo-woo. Sa oras na namatay si Soo-woo, iniisip nila na ang 5 teleponong iyon ay mga pampublikong payphone. Nagpasya silang ibahagi ang impormasyong ito kay Detective O at makipagkita sa kanya. Iminungkahi ni Shoyon na marahil ay tinawagan ni Woo-yok si Soo-woo upang pumunta sa rooftop ng paaralan, upang walang lumabas sa kanilang mga cell record. Sinabi ng detective na tanging isang bihasang tao lamang ang makakagawa nito, ngunit nagdududa na ang isip ni Woo-yok ay sapat na matalas dahil mukha siyang pabigla-bigla. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang pag-isip ay masyadong makitid at maaaring nawawala sila sa eksena na sinusubukang ipakita ng ebidensya. Hinimok niya silang palawakin ang kanilang pananaw. Pagkatapos, dumating ang nanay ni Woo-yok upang makipagkita kay Ji-han at sa wakas ay inihayag na sa gabi ng pagkamatay ni Soo-woo, kasama niya ito at hindi nila nakita si Lee. Sa katunayan, binugbog siya ng kanyang asawa, kaya nasa emergency room siya ng ospital kasama ang kanyang anak. Hindi niya ito kailanman naaminin ng hayagan dahil pinagbantaan siya ng kanyang asawa na papatayin kung malalaman ang katotohanan. Natatakot si Woo-yok na kung lumala ang paglilitis, masasaktan ng kanyang ama ang kanyang ina. Kaya, pumayag siyang magpatotoo dahil inosente ang kanyang anak at handang harapin ang mga kahihinatnan. Sinabi ni Ji-han na hahawakan nila ito ng ligtas at hindi na kailangan ang kanyang patotoo, ngunit iginiit ng kanyang ina na sa ganitong paraan, kahit papaano, mapoprotektahan ang kanyang anak mula sa kahihiyan. Tiniyak ni Ji-han sa kanya na patutunayan niya ito at hiniling sa kanya na panatilihing pribado ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang magagawa niya dahil hindi lang siya pwedeng umupo at panoorin ang lahat ng nangyayari. Sinabi ni Ji-han na maaari niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa matangkad na lalaki na may mga peklat na pumupunta sa kanilang bahay at minsan pa nga ay pumasok sa silid ni Woo-yok. Ito ang magpapatunay sa kwento ni Woo-yok. Nanahimik ang ina nalulunod sa pag-isip. Samantala, hinanap ni Shoyon at ng kanyang mga kaibigan ang lahat ng pampublikong payphone sa lungsod at sa wakas ay natagpuan ang numero kung saan ginawa ang 20 minutong tawag. Ito ay malapit sa tindahan ng isang matandang lalaki. Tinanong nila ang matandang lalaki kung may nakita siyang kausap doon noong gabi ng Pasko. Naalala ng lalaki ang isang estudyante na nakikipag-usap sa loob ng 20 minuto pagkatapos ay umiyak ng husto. Tinanong pa niya kung maayos ang bata at sinabi ng bata na oo. Nang maglaon, nabasa niya ang isang ulat ng balita na isang estudyante sa high school ang gumawa ng hindi maiisip na gawain. Naisip niya na maaaring ito ang parehong bata. Nagpakita si Shoyon ng ilang larawan ng mga lalaki mula sa kanyang paaralan sa matandang lalaki, ngunit hindi niya nakilala. Isinasaalang-alang nila na posible na ang larawan ng bata ay maaaring wala sa mga litrato.
Tinanong ni Shoyon ang kanyang mga kaibigan kung nakalimutan ba ng matandang lalaki ang mukha ng estudyante. Sinabi ng mga kaibigan na malabong mangyari dahil ang matandang lalaki ay nakipag-usap at inaliw ng maayos ang estudyante, kaya mahirap kalimutan ang mukha. Sinabi niya na ang impormasyong ito ay dapat ibahagi sa depensa. Samantala, bumisita si Jihan sa istasyon ng pulisya upang makipagkita kay Detective Oh at Sang-jong. Sinabi nila sa kanya na hindi nila maaaring ibunyag ang anumang tungkol sa aksidente sa sunog. Sinabi ni Jihan na wala siya doon upang kumuha ng impormasyon dahil nakatulong na ang finance team na kumpirmahin ang mga bahagi ng kaso. Sinabi ni Sang-jung na hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Jihan, ngunit sumang-ayon na ang aksidente sa sunog ay hindi naugnay sa kanilang investigasyon. Ikinatuwiran ni Jihan na konektado ang aksidente sa sunog dahil ang taong nagsimula ng sunog ay maaaring parehong kriminal at saksi. Ipinaliwanag niya na noong gabi ng Pasko, isang bisita ang dumating upang makipagkita sa ama ni Woo-hyuk, isang lalaki na may peklat na mukha, malamang na isang eksperto sa paputok. Nang tanungin kung paano nalaman ito ni Jihan, sinabi niya na hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang pinagmulan. Muling nagtanong si Sang-jung, kaya inihayag ni Jihan na ang eksperto sa paputok ay bumisita sa silid ni Woo-hyuk ng gabing iyon at siya ang saksi. Nag-aalala si Sang-jung na maaaring linisin ng eksperto sa paputok si Woo-hyuk, ngunit sinisisi ang kanyang ama sa pagpaplanong sunugin ang kanilang bahay dahil hindi naman nagsimula ang sunog ng gabing iyon. Sinabi ni Jihan na dapat magsimula ang investigasyon dahil mapapatunayan ng lalaking ito na nasa bahay si Woo-hyuk ng gabing iyon. Kinabukasan, inaresto ng pulisya ang ama ni Woo-hyuk. Umamin siya sa sadyang pagsisimula ng sunog sa kanyang bahay. Sa ibang lugar, sinabi ni Shoyon kina Jihan at sa iba pa ang tungkol sa 5 numero ng telepono. Nang makita ang mga numero, nalungkot si Jihan. Iminungkahi ni Shoyon na maaaring may hindi kilalang tao na sangkot sa kaso ni So-woo. Pagkatapos ay nakatanggap si Jihan ng tawag mula kay Woo-hyuk na nagsasabing aalis na siya sa paglilitis. Tumakbo si Jihan upang makipagkita sa kanya at sumunod din si Jonyang. Sinabi ni Jihan kay Woo-hyuk na mahusay na siya sa paglilitis ngayon, ngunit sinabi ni Woo-hyuk na tapos na ang kanyang buhay. Tinanong ni Jihan kung dahil ba ito sa pagkakakulong ng kanyang ama. Inihayag ni Jihan na nakilala niya ang ina ni Woo-hyuk at sinabi nito sa kanya ang lahat. Nagalit si Woo-hyuk, tinatanong kung bakit niya idinamay ang kanyang ina dito. Ngunit sinabi ni Jihan na gusto ng kanyang ina na maging saksi, ngunit tumanggi si Jihan at iniulat ang lahat sa pulisya. Nagalit si Woo-hyuk at sinimulang saktan si Jihan. Sinabi ni Jihan na mas magiging maganda ang buhay kung wala ang kanyang ama, tinawag itong bastardo. Sinabi ni Woo-hyuk sa kanya na itigil ang pagsasabi ng ganoong mga bagay. Sinimula ni Jihan na hubarin ang kanyang damit at ipinakita ang mga peklat mula sa pang-aabuso ng kanyang ama. Sinabi niya na binugbog siya ng kanyang ama ng mga sinturon at pinatay ang kanyang ina sa harap ng kanyang mga mata. Kaya, nararamdaman niya ang kanyang sakit at iyon lamang ang solusyon. Ipinaliwanag ni Jihan na sa kanyang pagkabata pagkatapos ng insidente, kinuha siya ng pulisya dahil siya lamang ang saksi sa pinangyarihan. Si Mr. Han, ang taga-usig, ay nakilala si Jihan sa unang pagkakataon noon. Nakita niya ang lahat ng sugat sa katawan ni Jihan. Sa wakas, umamin si Jihan kay Mr. Han na pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina. Dahil nagpakamatay ang ama ni Jihan sa bilangguan, nagpasya si Mr. Han na ampunin si Jihan. Mula noon, inalagaan ng husto ni Mr. Han si Jihan, pinapakain at inaalagaan siya. Ngunit bumalik ang trauma ni Jihan na nagpilit sa kanya na maospital ng ilang beses. Balik sa kasalukuyan, naghahanda ang pamilya ni Woo-hyuk na umalis sa bayan ng permanente. Sinabi ni Jihan kay Jonyang na bagaman nakakatakot ang kanyang nakaraan, hindi ito nangangahulugang kailangan niyang manatiling maingat dahil mayroon siyang ama na labis na nagmamahal sa kanya. Napakaswerte niya. Naghinala si Detective Oh at sinimulang imbestigahan ang katotohanan ni Jihan. Nalaman niya na si Jihan ay naospital sa parehong ospital ni So-woo at iniulat ito sa reporter na si Park. Ngunit walang nakakaintindi kung bakit naroon si Jihan. Sinabi ni Park na maaaring si Jihan ang isa pang Jongpa at ang nakatagong kaibigan ni So-woo, ngunit walang nakakaintindi kung bakit niya sinusuportahan si Woo-hyuk at tinatanggihan ang hindi maiisip na gawa ni So-woo, kahit na dapat ay panig siya sa kanyang kaibigan. Nang gabi niyon, paulit-ulit na sinubukan ni Jihan na i-crack ang password ng social media ni So-woo. Naalala niya ang paboritong painting ni So-woo, isinulat ang pangalan nito, at na-access ang isang file na may mga larawan at form ng VIP student. Nagkasakit si Shoyon at dinala siya ng kanyang mga magulang sa ospital. Kinabukasan, binisita siya ng lahat ng kaibigan niya. Samantala, kinausap ni Song-jung si Jihan, sinabing handa siyang maging saksi sa paglilitis. Patuloy na sinusubaybayan ni Jihan ang numero ni Woo-hyuk at binisita ang bahay nito, ngunit wala si Woo-hyuk. Kinabukasan, nang magsimula ang paglilitis, naroon na si Woo-hyuk, handang ipagtanggol ang sarili. Sinubukan ni Shoyon at ng kanyang mga kaibigan na impluwensyahan ang prinsipal tungkol sa mga VIP na estudyante, ngunit kinumbinsi ni Mr. Han ang prinsipal na pumanig sa kanya. Dahil walang ibang ebidensya, ipinakita ni Jihan ang kanyang saksi, si Sang-jong. Ipinaliwanag niya na nakita ng eksperto sa paputok na nagsunog ng bahay ni Woo-hyuk si Woo-hyuk na natutulog doon noong gabi ng Pasko. Sinabi niya na minsan ay nagsusunog ang mga eksperto sa paputok upang makakuha ng pera sa insurance, ngunit sa kasong ito, hindi ito totoo. Tumanggi ang ama ni Woo-hyuk sa insurance dahil namatay ang lola ni Woo-hyuk sa sunog. Sa totoo lang, gusto ng kanyang ama na gibain ang bahay upang magtayo ng bago, ngunit dahil pag-aari ng ina ni Woo-hyuk ang lupa, hindi niya magawa. Kaya, umupa siya ng isang eksperto na aksidenteng naging sanhi ng pagkamatay nito. Ang pagkarinig nito ay ikinagulat ng buong madla.
Nang tanungin ni Shoyon ang kanyang ama at tinanong kung ang isang tao na eksperto sa paputok at mamamatay tao, bakit dapat paniwalaan siya ng korte. Kaya, sinabi niya na ang pagpatay ay aksidente, hindi sinasadya. Sa wakas, tinawag ni Jihan si Woo-hyuk bilang saksi. Sinabi ni Woo-hyuk na hindi niya alam kung bakit siya inakusahan ng pagpatay. Tinatanong ni Jihan si Woo-hyuk na ipaliwanag kung bakit siya inakusahan, ngunit patuloy na sinasabi ni Woo-hyuk na hindi niya alam. Sa susunod, sinabi ni Jihan sa kanya na sumagot lamang ng oo o hindi. Naalala ni Jihan ang lahat ng masasamang ginawa ni Woo-hyuk tulad ng pambubuli sa mga estudyante, pagbasa sa damit at buhok ni Juri, pagkulong sa kanya sa banyo, at ang pagtanggal sa kanya ng gwardiya kinabukasan. Lihim na nasaksihan ni Juri ang lahat ng ito, luha sa kanyang mga mata. Tinanong niya kung bakit siya kumikilos ng napakasama at tinawag itong mga kalokohan. Pagkatapos ay naalala ni Woo-hyuk ang lahat ng kanyang mga pagkakamali at humingi ng tawad sa madla. Dumating si Juri at sinabing nakita niya kung paano niya itinulak si So-woo. Sinabi rin niya ang patunay ng tunog ng metal. Sinabi ni Jihan na pamilyar ang tunog dahil nakatayo si Juri sa railing na sinusubukang gumawa ng hindi maiisip na gawain mula sa rooftop. Umiyak si Juri, sinabing hinding-hindi niya ito patatawarin, at pagkatapos ay nawalan ng malay. Agad na dinala si Juri sa opisina ng nurse. Dumating si Shoyon upang makita siya, ngunit bumangon si Juri at sinabing talagang pumasok siya sa paaralan noong gabing iyon. Nakita niya ang isang taong umaakyat sa bubong at isa pang tumatalon mula sa gusali. Hindi siya pinaniwalaan ni Shoyon at umalis. Pagkatapos nito, lihim na nag-message si Jihan kay Shoyon na hindi pa tapos ang paglilitis dahil hindi pa rin alam ang sanhi ng pagkamatay ni So-woo. Pagkatapos ay nagbahagi siya ng screenshot mula sa telepono ni Juri na nagpapakita ng mensahe mula kay Juri, sinabing nakita niya ang isang lalaki na umalis sa paaralan bandang 12:30 ng umaga. Sinabi ni Shoyon na sinabi sa kanya ito ni Juri dati, ngunit hindi siya sigurado kung totoo ito o hindi, kaya umalis siya. Sinabi ni Shoyon na gusto niyang hanapin ang lalaking iyon bago matapos ang paglilitis, kaya sinimulan nilang hanapin ang buong paaralan. Nakakita sila ng kamera malapit sa isang snack bar at naisip na baka naitala nito ang lalaki. Pagkatapos ay nakipagkita ang detective kay Jihan. Tinanong niya kung bakit siya, isang kaibigan ni So-woo, ay nakikipaglaban sa kanya. Sinabi niya na ito lamang ang opsyon upang maging bahagi ng paglilitis at upang linisin din ang pangalan ni Woo-hyuk dahil hindi siya ang salarin. Tinanong ng detective kung nangangahulugan iyon na may ibang salarin. Hindi sumagot si Jihan at inakusahan siya ng detective ng pagtataksil sa kanyang mga kaibigan sa grupo. Sinabi ni Jihan na alam niya ngunit humingi ng mas maraming oras. Ibubunyag niya ang lahat kahit nakamuhian siya ng mga estudyante dahil dito. Samantala, nakakuha si Shoyon ng flash drive at sinimulang suriin ang footage mula noong gabing iyon. Nakita nila ang isang estudyanteng tumatakbo, ngunit ang likod lamang nito ang nakikita. Pumunta sina Shoyon at mga kaibigan sa opisina ng hurado. Sinabi nila na dapat nilang ipagpaliban ang hatol dahil gusto nilang magdaos ng isa pang pagdinig tungkol sa pagkamatay ni So-woo matapos lumabas ang bagong ebidensya. Nagpakita siya ng call log na nagpapatunay na 5 tawag ang ginawa noong gabing iyon. Nag-aalala si Jihan kung paano sila makikipaglaban ng walang akusado. Sinabi ni Shoyon na lalabanan nila ang kanilang mga teorya. Ang kanya ay pinatay si So-woo. Ang kay Jihan ay gumawa si So-woo ng hindi maiisip na gawa. Lahat ay sumasang-ayon at isa pang pagdinig ang inihayag. Nang marinig ito ni Mr. Han, sinabi niya sa vice principal na ipatupad ang mahigpit na disiplina laban sa mga estudyante. Ngunit tumanggi ito, kaya sinibak niya ito agad dahil sa pagpapahintulot sa mga estudyante na magpatakbo ng paglilitis. Malaki na ang nawala sa paaralan. Samantala, sa bahay, muling nagkasakit ang ina ni Junyang at nagpasya na umalis ng bahay. Sinabi ni Junyang na aalis siya. Nagsimula silang mag-impake. Tinanong ng ina ni Junyang kung bakit niya ginagawa ito, sinasabing dapat siyang humingi ng tawad. Sinabi niya kung bakit hihingi ng tawad kung wala siyang ginawang mali. Tinawag siyang walang kwenta ng kanyang ina. Nagalit si Junyang at sinabing ang tunay na problema ay ang isa pa niyang anak na sinisisi niya na namatay ito dahil sa kanya. Nalungkot ang kanyang ina nang marinig ito. Pagkatapos ay dumating ang kanyang ama. Sinabi ni Junyang na gusto niyang mamatay tulad ng kanyang kapatid dahil namuhay ng payapa ang kanyang kapatid. Tinawag niya ang kanyang sarili na tunay na biktima na nakulong sa impyernong ito at umalis ng bahay. Sa wakas, nang lumabas ang kanyang ama, sinabi niya sa kanya ang lahat na parang gumagawa siya ng hindi maiisip na gawa, ngunit pinigilan siya ng isang kaibigan. Pumunta si Junyang sa lugar ni Jihan at doon, nakita niya ang bag ni Jihan. Bigla niyang naalala, ito ang parehong bag ng batang lalaki noong nangyari ang insidente. Kaya napagtanto ni Junyang na naroroon din si Jihan noong nangyari ang insidente, ngunit sa ngayon, hindi niya ito sinasabi sa kanya. Sa ibang lugar, nagduda si Shoyon at bumisita kay Detective O. Tulad ng sinabi minsan ni Reporter Park, imbestigahan niya ang Sentinel. Sinabi ni Park sa kanya na inimbestigahan nila, ngunit hindi masabi kung sino ang nasa likod nito. Naniniwala siya na unang sinuportahan siya ni Jongpa, ngunit ngayon ay tila ginagamit na parang puppet. Binalaan niya ito na huwag masyadong magtiwala sa Sentinel. Umalis si Shoyon pagkatapos marinig ito. Sa paaralan, lahat ng kaibigan ni Shoyon ay sinuspinde. Kung lumiban sila ng 1 linggo, sila ay patalsikin. Ipinakita sa kanila ng student advisor na ang panuntunang ito ay nasa handbook na ngayon. Lahat ay nag-aalala dahil maaaring makaapekto ito sa kanilang pagpasok sa universidad. Sinabi ni Shoyon sa kanyang mga magulang ang tungkol sa suspensyon. Sinusuportahan nila siya. Sinabi niya na hindi matatapos ang paglilitis hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni So-woo. Sumang-ayon ang kanyang mga magulang na suportahan ang kanyang desisyon.
Tinanong ni Soyeon si Jihan tungkol sa pag-ugali ng paaralan. Tinanong niya kung bakit ang paaralan ni Jihan, na nasa ilalim din ng parehong foundation, ay hindi nahaharap sa parehong mga suspensyon. Nanatiling tahimik si Jihan. Dahil sa pagkadismaya, sinabi ni Soyeon na kung wala talaga siyang alam, walang saysay ang pakikipag-usap at nagsimulang lumakad palayo. Sumunod si Jihan at tinanong kung ipagpapatuloy niya ang paglilitis. Sinabi niyang oo, kahit na kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Sa bahay, tinanong ni Jihan ang kanyang ama tungkol sa pagkansela ng mga suspensyon. Sinabi ni Mr. Han na wala siyang magagawa. Ang mga utos ay nagmumula sa itaas. Tinanong ni Jihan kung bakit hindi rin inilalapat ang mga panuntunang ito sa kanyang paaralan dahil pareho silang nasa ilalim ng parehong foundation. Sinabi ni Mr. Han na magkaiba ang mga paaralan. Sinabi ni Jihan na kung patalsikin ang kanyang mga kaibigan, aalis din siya. Sinabi niya na kung sinisisi nila ang kanyang mga kaibigan, kung gayon si Jihan ay nagkasala rin. Lumiban siya sa paaralan ng walang abiso, ngunit walang ginawang aksyon laban sa kanya. Nagbanta siya na ibubunyag na siya ang anak ng isang mamamatay tao, at saka lamang nila susubukan na patahimikin siya. Napagtanto ni Mr. Han na sinabi ito ni Jihan para lang pukawin siya. Inakusahan siya ni Jihan na pinoprotektahan ang kanyang sarili, hindi ang iba. Tinanong niya kung talagang naisip nila na walang ibubunyag si Sowoo. Sinabi ni Mr. Han na pupunta siya sa susunod na pagdinig anuman ang mangyari. Lumakad palayo si Jihan at umiyak sa banyo. Naaalala kung paano siya minsan tinanong ni Sowoo na sabihin ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Si Soyeon at ang kanyang mga kaibigan ay handa pa ring ipagpatuloy ang paglilitis. Samantala, tinawag ni Mr. Han si Soyeon sa kanyang opisina. Nagsimula ang episode sa isang flashback. Kumakain si Mr. Han kasama si Jihan sa isang restaurant. Sinabi ni Jihan sa kanya na kakaiba ang pag-ugali ni Sowoo kamakailan, tensyonado, nagtatago, at patuloy na nag-aalala. Nakipagkita si Mr. Han kay Sowoo at ibinunyag ni Sowoo na alam na ni Jihan ang lahat kung paano siya pinalaki at inalagaan ni Mr. Han. Ngunit ngayon gusto niyang ibunyag ang katotohanan sa kanya. Nagpapanik si Mr. Han at nagmamakaawa kay Sowoo na huwag gawin yon. Nagbabala siya na hindi makakabangon si Jihan mula sa trauma, ngunit sinabi ni Sowoo na hindi na siya maaaring manahimik. Naawa siya kay Jihan, na naniniwala na ang kanyang ama ay isang abogado, samantalang sa katunayan, minamanipula niya ang buhay ng mga tao tulad ng isang negosyante. Nawalan ng pasensya si Mr. Han, lumabas ng kotse, at sinampal si Sowoo. Sumigaw siya na si Sowoo ay isang delusyonal na bata na naligaw sa kanyang online na mundo, hindi tulad ni Jihan. Binalaan niya si Sowoo na lumayo kay Jihan at umalis. Sa kasalukuyan, nakipagkita si Jihan sa kanilang guro at sinabing gusto niyang maging saksi at ibunyag ang lahat, maging ang tungkol sa kanyang sarili. Idineklara rin niya na hindi na siya dadalo sa paglilitis bilang isang abogado. Kinabukasan, nagsimula ang paghahanda para sa pagdinig. Isinumite ni Soyeon ang kanyang listahan ng saksi. Gayunpaman, wala ang mga estudyante dahil nag-schedule ang paaralan ng mga karagdagang klase. Gayunpaman, nagpatuloy ang judge at inihayag na magpapatuloy ang pagdinig ng walang mga nasasakdal na nakatuon lamang sa sanhi ng pagkamatay ni Sowoo. Nagpatotoo ang guro at sinabing may magandang relasyon siya kay Sowoo na madalas magtiwala sa kanya. Hindi nag-iisa si Sowoo, mas komportable siya online at siya ang nagpapatakbo ng Sentinel. Nagulat ang klase dito. Tinanong ni Soyeon kung paano pa rin aktibo ang Sentinel. Sinabi ng guro na isang kaibigan ni Sowoo ang namamahala nito ngayon. Nang tanungin kung bakit itinago ni Sowoo ang kanyang pagkakakilanlan, ipinaliwanag ng guro na natatakot siyang madismaya ang mga tao. Ipinahiwatig din ng guro na may sensitibong impormasyon sa paaralan si Sowoo at malapit na siyang ilipat. Nagtaka si Soyeon kung konektado ito sa labanan sa lab, ngunit sinabi ng guro na nangyari ito ilang buwan na ang nakalipas. Nang marinig ito, mas maraming estudyante ang lumapit upang sumali sa paglilitis at dumalo sa pagdinig. Tinawag ni Soyeon ang vice principal na minsang pumayag na magpatotoo. Nagtanong siya tungkol sa post na humantong sa alitan ni Sowoo sa paaralan. Sinabi niya na ito ay isang larawan na may kaugnayan sa mga iligal na listahan ng pagpasok. Na-post ito ni Sowoo online. Bagamat ito ay isang cover document lamang, pinilit ng foundation ang paglipat ni Sowoo. Tinanong ni Soyeon kung may ebidensya. Sinabi ng vice principal na wala, ngunit naalala ang post na minarkahang VIP. Inaangkin niya na nagsimula ang tunay na issue bago pa man ang labanan. Gusto na ng foundation na paalisin si Sowoo at ang labanan ay nagbigay lamang sa kanila ng dahilan. Nag-emosyonal si Jihan at humingi ng impormasyon kung sino ang nagbigay ng utos. Lumabas na ito ay ang legal team leader na si Han. Inakusahan siya ni Jihan ng pagsisinungaling sa nakaraang paglilitis. Inamin ng vice principal na hindi siya naging tapat noon. Hindi siya pinagkakatiwalaan ni Jihan at umalis sa galit. Naaalala niya ang kanyang mga sandali kay Sowoo at napagtanto na sinusubukan ni Sowoo na sabihin sa kanya ang isang mahalagang bagay. Pagkatapos, nakita ni Jihan ang matandang lalaki mula sa phone booth. Si Jihan mismo ang nakikipag-usap kay Sowoo noong araw na yon. Sa wakas, dumating si Mr. Han upang magpatotoo, tulad ng hiniling ni Soyeon. Humingi si Jihan ng pahintulot na tanungin ang kanyang ama mismo, ngunit tumanggi si Soyeon. Nanumpa si Mr. Han at tinanong kung kilala niya si Sowoo. Sinabi niyang oo at itinanggi na sinubukan niyang patalsikin siya. Sinisi niya ang sinibak na vice principal sa pagsisinungaling. Nang tanungin kung alam niyang si Sowoo ang nasa likod ng Sentinel, sinabi ni Mr. Han na oo, at inamin na lihim niya itong ipinaimbestiga dahil sa mga legal na alalahanin tungkol sa mga anonymous na post. Nang tanungin tungkol sa listahan ng pagpasok ng VIP, sinabi ni Mr. Han na wala siyang kaalaman at pinilit ang ebidensya.
Nag-log in si Jihan sa Sentinel at ipinakita ang mga post kinumpirma ni Jihan na ito ang totoong listahan. Ibinasura ito ni Mr. Han bilang isang simpleng papel na kayang gawin ng sinuman at iginiit na wala siyang ibinigay na utos na paalisin si Soo-woo. Ipinaalala ni Jihan sa kanya ang kanyang panunumpa. Iginiit pa rin ni Mr. Han na nagsasabi siya ng totoo. Labis na nasaktan si Jihan at umalis. Sa labas, muling nakita ni Soyeon ang matandang lalaki na nagkumpirma na si Jihan ang batang umiiyak at nakikipag-usap sa telepono noong araw na yon. Napagtanto niya na si Jihan ang nagtatago ng isang bagay. Kalaunan, sa isang pulong ng koponan, sinabi ni Soyeon na dapat nilang tapusin ang kaso bukas at inihayag na alam na niya ngayon kung sino ang tumawag sa telepono. Plano niyang dalhin ito bilang huling saksi. Humingi si Jihan ng isa pang araw para maghanda. Samantala, inilabas ng tatay ni Junyang si Junyang at nagpahayag ng pagsisisi sa hindi pagkaalam sa pinagdaanan nito. Nagkasundo sila. Nagsimula ang huling pagdinig. Ginulat ni Soyeon ang lahat sa pagtawag kay Jihan hindi bilang saksi, kundi bilang akusado. Idineklara niya na sangkot ito sa lahat mula sa simula at ngayon ay dapat niyang ibunyag ang katotohanan. Tahimik na lumapit si Jihan at umamin na kasama niya si Soo-woo sa rooftop nang mamatay ito. Nagulat ang lahat. Tinanong ni Soyeon kung ano ang ipinapataw sa kanya. Sumagot si Jihan ng pagpatay kay Soo-woo. Kalmadong tinanong ni Soyeon si Jihan kung ginamit niya ang pampublikong telepono malapit sa tindahan ng stationery noong gabing iyon. Tumango si Jihan at umamin na ginamit niya ang teleponong iyon at siya ang gumawa ng lahat ng 5 tawag kay Soo-woo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nangako siya kay Soo-woo na bibisitahin niya ang mahahalagang lokasyon at mula doon, tatawagan niya ito. Ang mga lugar na ito ay hindi random. May malalim na kahulugan ang mga ito para sa kanya. Inihayag ni Jihan na 11 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ama ay nasangkot sa isang kaso ng pagpatay kung saan pinatay niya ang kanyang ina. Ang mga parehong lokasyon na ito ay malapit na naugnay sa trahedyang iyon at iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga ito. Bago magbigay ng mas maraming detalye, huminto si Jihan at nagbahagi tungkol sa kanyang masakit na nakaraan. Sinabi niya na kalaunan ay inampon siya ng isang taga-usig, si Han. Binigyan siya nito ng pagmamahal, pag-aalaga, at lahat ng maaari niyang asahan, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya makalimutan ang nangyari sa kanyang pagkabata. Ang kanyang mga traumatikong alaala ay patuloy na bumabagabag sa kanya at pinipigilan siya ng mga ito na mamuhay ng normal. Nagsimula siyang magkaroon ng mga karamdaman sa pagtulog at nagkaroon pa ng mga pag-isip na magpakamatay noong nasa middle school. Sa huli, kinailangan siyang ipasok sa isang psychiatric hospital para sa paggamot. Sa panahong nasa ospital siya, doon niya unang nakilala si Soo-woo at nagsimula ang kanilang koneksyon. Pagkatapos ay ibinalik siya ni Soyeon sa paksa at nagtanong tungkol sa mga lokasyong binisita niya. Ipinaliwanag muli ni Jihan na ang bawat isa sa mga lugar na iyon ay konektado sa masakit na kabanata ng kanyang nakaraan. Pagkatapos ay ibinahagi niya na nakipag-ugnayan sa kanya si Soo-woo gamit ang Sentinel account. Sa mensahe, hiniling ni Soo-woo kay Jihan na tawagan siya mula sa isang partikular na pampublikong telepono. Ginawa nga iyon ni Jihan. Sa tawag, sinabi ni Soo-woo sa kanya na kailangan niya ng dahilan, isang bagay na makakumbinsi sa kanya na patuloy na mabuhay. Sumagot si Jihan na tiyak na ibibigay niya sa kanya ang dahilan na yon, ngunit kailangan lang niya ng kaunting oras. Sinabi ni Jihan na gusto niyang bigyan ng pag-asa si Soo-woo. Gusto niyang ipakita sa kanya na kahit na dumaan sa isang buhay na puno ng sakit, takot, at kalungkutan, nakatayo pa rin si Jihan, nabubuhay pa rin. Naniniwala siya na si Soo-woo, sa kabila ng kanyang pagdurusa, ay makakahanap din ng paraan upang magpatuloy. Ang tanging gusto ni Jihan ay tulungan siyang magbago ng isip at bigyan siya ng lakas upang mabuhay. Bumalik si Jihan sa mga masakit na lugar na yon. Sa bawat lugar, sinasabi niya kay Soo-woo sa pamamagitan ng voice calls na maayos siya, kahit na sa loob ay mas lalo siyang nasisira sa bawat pagkakataon. Ngunit nang marating niya ang huling lokasyon, kung saan nakadisplay ang larawan ng kanyang ina, tuluyan na siyang bumagsak. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi niyang maayos siya, ngunit pagkatapos ay umamin na hindi siya maayos. Pagkatapos ay hiniling ni Soo-woo kay Jihan na pumunta sa rooftop. Binanggit din ni Juri na nakita niya ang isang taong tumatakbo patungo sa pangunahing gusali noong gabing iyon, malamang na patungo sa rooftop, at ang taong iyon ay si Jihan. Ipinaliwanag ni Jihan na nang makarating siya doon, nakaupo na si Soo-woo sa railing. Nagmakaawa si Jihan na bumaba siya, ngunit tumanggi si Soo-woo. Sinabi ni Soo-woo sa kanya na nagsimula siyang kamuhian ang lahat sa paligid niya, at kung may magsabi sa kanya ng isang bagay ngayon, maniniwala siya ng walang tanong. Sinabi ni Soo-woo na kahit na ang naririnig niya ay konektado sa nakaraan ng kanyang ama, mahalaga pa rin ito. Hindi niya alam kung anong mga sikreto ang maaaring itinatago ng kanyang ama. Tinanong ni Jihan kung ano ang kinalaman ng lahat ng iyon sa kanya o sa kanyang ama. Ininsulto niya ito, tinawag siyang walang silbi. Nagalit siya, sinabing kinamumuhian niya ang kanyang ama at kinamumuhian pa niya ang kanyang sarili. Si Jihan, pagod at emosyonal na ubos, ay nagsabing hindi na niya pipigilan si Soo-woo. Kung gusto niya talagang mamatay, dapat siyang magpatuloy. Ngunit pagkatapos ay umatras si Soo-woo at sumigaw na kung aalis siya, tatalon si Soo-woo. Lubos nang nasira, nag-alinlangan si Jihan, at sinabi kung talagang gusto ni Soo-woo na mamatay ng ganoon, kung gayon, dapat siyang mamatay. At sa gayon, tumakbo siya palayo. Nagmadali siyang bumaba sa hagdan, hindi alam kung ano ang gagawin ni Soo-woo. Kinabukasan, hindi makapanatili sa pagdududa, bumalik si Jihan upang tingnan. Mula sa malayo, nakita niya si Soo-woo na nakahiga sa flower bed. Nang tanungin ni Soyeon kung bakit hindi siya lumapit upang kumpirmahin, sinabi ni Jihan na takot siya, natatakot na baka si Soo-woo nga iyon.
Nang tanungin kung tumalon si Sowoo ng mag-isa, sinabi ni Jihan na oo. Hindi niya ito napigilan o kahit na nakita siyang nahulog. Nagulat si Soyeon, nagtanong, bakit niya sinasabi ang lahat ng ito ngayon? Sa wakas ay ipinaliwanag ni Jihan kung bakit niya sinimulan ang paglilitis. Una, gusto niyang linisin ang pangalan ni Woohyuk na maling inakusahan. Ngunit ang kanyang pangalawa at mas mahalagang dahilan ay upang matuklasan kung ano talaga ang nangyari kay Sowoo dahil naniniwala si Jihan na si Sowoo ay naghihirap mula sa depresyon, ngunit wala siyang tunay na pagnanais na mamatay. Ang pagpapatakbo ng Sentinel account ay nagpasaya kay Sowoo. Ang pagtulong sa iba ay nagbigay sa kanya ng layunin. Mayroon siyang mga libangan at interes. Ngunit bigla, pagkatapos ng isang away sa paaralan, si Sowoo ay tinawag na isang manggugulo at pinatalsik. Naghinala si Jihan na may mas malalim na nangyari sa paaralan, isang bagay na humantong sa pagkasira ni Sowoo. Sa pamamagitan ng paglilitis na ito, sinubukan niyang tuklasin ang katotohanan, ngunit pakiramdam niya ay nabigo siya. Nang tanungin kung ano ang kanyang huling pag-isip, inamin ni Jihan na isinasaalang-alang niya ang hindi maiisip na gawa ng napakaraming beses pagkatapos mamatay si Sowoo. Hindi niya sinabi sa sinuman, kahit kay Sowoo. Pinagsisisihan niya ang pagtakbo palayo ng gabing iyon sa halip na pigilan siya. Naniniwala siya na kung may ginawa siya, anuman, maaaring buhay pa si Sowoo. Doon nagtatapos ang kanyang kwento. Tahimik siyang nakaupo, naghihintay ng hatol. Ngunit pagkatapos ay tumayo si Junyang. Sinabi niya na hindi pa tapos ang kwento. Nang umaga na natagpuan si Sowoo, nakita niya si Jihan na nakatingin sa kanya mula sa malayo, umiiyak ng walang tigil, na parang ang tanging nais niya ay buhay pa si Sowoo. Pagkatapos nito, tinawag ni Soyeon si Mr. Han sa stand. Mahigpit niya itong tinanong. Sa wakas ay inamin ni Mr. Han na walang pananagutan si Jihan sa pagkamatay ni Sowoo. Ang lahat ng kasalanan ay kay Mr. Han. Inamin niya na nagsinungaling siya sa kanyang nakaraang testimonya dahil sa takot na mabunyag. Inihayag niya ang isang nakatagong VIP list na pinananatili ng paaralan para sa mga pribilehiyong estudyante na bumibili ng mga admission sa pamamagitan ng mga donasyon, hindi merito. Kasama rito ang mga gawa-gawang record, peking mga tagumpay at tinakpan na maling pag-ugali. Nalaman ni Sowoo ang lahat ng ito at nag-post pa ng mga larawan upang ilantad ang katotohanan. Dahil dito, gusto ng paaralan na ilipat siya ng tahimik. Ngunit tumanggi si Sowoo kaya nagpa siya silang patalsikin siya. Nang gabing bago ang kanyang hindi maiisip na gawa, nagkaroon ng mainit na pagpupulong si Sowoo kay Mr. Han at binastos ni Mr. Han na gustong patahimikin siya upang hindi na siya manghimasok muli. Nang tanungin kung bakit namatay si Sowoo, sinabi ni Mr. Han dahil gusto ng paaralan at ng foundation na takpan ang kanilang korupsyon. Naging banta si Sowoo. Sa huli, si Mr. Han, na puno ng pagkakasala, ay sumuko. Inaresto ng pulisya ang presidente ng paaralan at iba pang miyembro ng foundation. Inanunsyo ng hurado ang hatol. Si Jihan ay idineklara na hindi nagkasala. Pagkatapos ay inihayag ng judge na napatunayang nagkasala ang paaralan at ibinasura ang korte. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.